Dear Miss Callie, itago niyo na lang po ako sa pangalang Jerome. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng kakaibang karanasan sa babae dahil sa trabaho ko. At hindi lang basta babae, dahil may asawa na ito. Akala ko noon, isa lang yon sa mga normal na aircon service. Linis ng split type, check ng freon, tapos aalis. Ganon palagi ang routine ko. Pero iba ang araw na iyon. Pagbukas pa lang ng pinto, nag-init na agad ang mukha ko. Iba ang apil niya para sa akin. Maganda siya. Hindi yung tipong sosyal o maarte tignan, kundi yung natural na ganda kahit walang makeup. Nasa 25 pa lang siya. Mahaba ang buhok nito, maputi at makinis ang balat. Simple lang ang suot niya noon pero bumabagay sa hubog ng katawan niya. Naka-short lamang siya at manipis na t-shirt. Parang wala lang pero sa mata ng isang lalaking sanay sa kalsada, hindi iyon ordinaryo. Kuya, kayo po ba yung maglilinis ng aircon? Tanong niya na mahinhin ang boses. Opo, ma'am. Sagot ko. Pilit na iniiwas ang tingin sa kanya. Nasaan ho pala? Sa kwarto namin. Sa kwarto ko. Mabilis niyang itinama. Sabay ngiting may konting landi. Napansin ko agad. Kami lang ang dalawa sa bahay nung time na yon. Habang inaakyat ko ang hagdan, iniisip ko na agad na may asawa siya. Pagpasok ko sa kwarto, doon ko mas naramdaman ang kaba. Diyan lang po kuya, sabi niya sabay turo sa kama. Tatanggalin ko lang muna yung kortina ha para hindi madumihan. Opo mama. Ilang minuto ang lumipas habang binabaklas ko ang aircon. Naririnig ko ang ginagawa niya sa likod. May tunog ng drawer. Tila nagtutupi ito ng damit habang binabantayan ako. Mainit kuya no? Biglang tanong niya. Opo, sagot ko. Maya-maya lumapit siya. Amoy ko ang bango ng katawan niya kahit nakatalikod ako. Gusto mo bang uminom muna? May malamig na tubig sa baba. Okay lang ho, tatapusin ko na lang po ito. Hindi, ayos lang. Sandali lang naman giit niya. Maya-maya lang paglingon ko, nakabalik na siya agad. At nasa harap ko na siya, hawak ang isang baso. Salamat ho. Sabi ko sabay inom. Taga rito ka lang ba sa area? Tanong niya. Opo ma'am, malapit lang po. Matagal na rin sa trabaho ma'am. Kaya pala mukhang sanay na sanay ka na. Hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Tanong niya ulit sabay tingin sa kamay ko. Ngumiti ako at pilit na umiiwas na makipagtitigan sa kanya. Sanayan lang po. Nang tignan ko siya, nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ilang segundong tumahimik. At mula doon, ramdam ko na ang tensyon sa pagitan namin. Pero hindi ako yung tipo na basta sumusugal. Alam ko ang linya. Pero sa pagkakataong yun, mukhang dehado ako. Sobrang type ko talaga siya. Maya-maya, habang nakayuko ako, bigla kong naramdaman ang kamay niya sa braso ko. Kuya, pabulong niyang tawag. Bakit ho ma'am? Nadumihan ho ba kayo? Tanong ko, pilit na nililihis ang sitwasyon. Umiling naman siya. Hindi kuya. Gusto ko lang malaman kung gaano pa katagal yan. Mga 20 minutos pa po. Ang tagal pala. Sabay buntong hininga niya. Maya-maya tumayo siya malapit sa bintana. Kita ko ang refleksyon niya sa salamin ng cabinet. Ang ganda talaga niya. Hindi siya umalis doon. Hindi rin siya nagsasalita. Parang hinihintay niya lang ako. Kuya, may asawa kayo? Bigla niyang sabi. Wala po ma'am. Sagot ko ng diretso. Ako meron. Sabay ngiti niya. Sundalo siya. Mabait. Masipag din, gaya mo.
Kaso sa malayo siya nakadestino. Nang oras na yon, hindi ko alam kung bakit sinabi niya yun sa akin. At madalas siyang wala. Bumilis ang tibok ng puso ko habang sinasabi niya yun. Ma'am, simula ko. Relax lang kuya, nagkukwento lang ako. Anya. Pero habang sinasabi niya yun, lumapit siya. Sobrang lapit. At konti na lang magdidikit na ang katawan at mukha namin. Nakakapagod din palang mag-isa. Bulong niya sa tenga ko. At amoy ko siya dahil sa sobrang lapit niya. Ang bango niya. Nung oras na yon, alam kong dapat akong umatras pero hindi ko nagawa. Natahimik na lang ako sa ginagawang paglapit ni ma'am sa akin. At kung paano niya ako tignan na para bang malinaw na gusto niyang hilahin ako sa kama nilang mag-asawa. Matapos ang araw na yon, umalis ako sa bahay nila na may palaisipan. Tinapos ko ang trabaho ng maayos at binayaran niya ako. Nagpasalamat din siya. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Pero 10:00 ng gabi, may dumating na mensahe sa phone ko. Kuya, pasensya ka na kung naging awkward kanina. Tinitigan ko ang screen. Hindi ko pa sinisave ang numero niya, pero alam ko agad kung sino siya. Dahil siya lang naman yung nag-text sa akin na magpapalinis ng aircon nung araw na yon. Nag-type ako. Nagbura, nag-type ulit. Okay lang ho, parte lang po ng trabaho siguro. Matagal bago siya nag-reply. Ganun ba talaga kayo ka-professional? Napangiti ako, kahit alam kong mali. Ganun lang po siguro kapag sanay na. Reply ko. Sayang. Reply niya. Isang salita lang pero sapat para magulo ang isip ko. Kinabukasan, nag-text ulit siya. Kuya, parang hindi malamig yung aircon sa tanghali. Pagkabasa ko noon, alam ko na agad. Hindi yun tungkol sa aircon. Pwede po akong dumaan mamaya. Sagot ko. Afternoon sana. Reply niya. Ilang oras pa, pagbalik ko sa bahay nila, sinalubong niya agad ako. Tuloy ka kuya, sabi niya. Habang chinecheck ko yung unit, nasa kama siya, nakaupo, naka-cross legs. Nakapulupot ang tuwalya sa buhok dahil bagong ligo lang. Mainit pa rin, di ba? Sabi niya. Opo ma'am, baka may leak. Sagot ko na lang. Maya-maya ay lumapit siya ulit sa likod ko. Hindi ka ba natatakot kuya? Bulong niya. Sa alin po? Sa mga katulad ko. Sa mga babaeng may asawa. Napahinto ako. At huminga ng malalim. Medyo po. Sagot ko. Kung ako kaya, okay lang sa'yo? Sagot niya. Napangiti na lang ako bilang sagot at ngumiti rin siya. At nangaalis na ako, biglang umulan ng malakas. Huwag ka munang umalis. Ang lakas ng ulan. Sa puntong yun, wala na akong nagawa. Umupo na lamang ako sa gilid ng kama. Alam mo, sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Akala ko dati talaga, sapat ng pagmamahal. Pero minsan, may kulang pala. At tumingin siya sa akin pagkasabi niya noon. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Hanggang sa muli siyang bumulong. Sobrang lapit ng bibig niya na halos madikit na to sa tenga ko. Wala naman sigurong makakaalam kung walang magkukwento, hindi ba? Sa puntong yon, tuluyan na akong natalo ng tukso. Unti-unti siyang lumuhod sa harap ko hanggang namalayan ko na lang ang pagbukas ng zipper ko. Sa puntong yon, hindi ako tanga para tumanggi pa. Lalaki ako. Sa huli, sa kama rin ang bagsak ng mga katawan naming sabik. Hanggang sa tuluyan ko ring madama ang init ng katawan niya. Nang araw na yon, nagpakasasa ako sa babaeng may asawa na. At alam kong maling-mali ako, pero hindi ko kayang labanan. At pagkatapos nun,
Akala ko tapos na ang lahat. Akala ko isang beses lang. Pero mali ako. Dahil kinabukasan, may text ulit siya. Kuya, hindi ko makalimutan yung nangyari sa atin. Kailan ka ulit free? At sa mga sumunod na linggo, bumalik ako sa kanya. At sa mga sumunod pa, hanggang sa hindi na namin mabilang kung ilang beses nang may nangyari sa amin. Alam kong may mister siyang malayo. Alam kong nagpapakahirap ang lalaking yun para sa kanya. At sa bawat balik ko, mas bumibigat ang konsensya. Pero mas mabigat pala ang tukso. Hanggang isang araw, napansin kong bigla-bigla na lang siyang nahihilo. Minsan nasusuka na rin. At doon ko unang naisip ang tanong na kinakatakutan ko. Hanggang saan na nga ba ang pinasok namin? Hindi ko agad napansin ang pagbabago niyang yun nung una. Akala ko pagod lang siya o baka epekto lang ng init ng panahon. Pero habang tumatagal, mas madalas siyang ganon. Mas madalas ang buntong hininga. At mas bihira na ang mga biro niya sa akin. Isang hapon, bumalik ako sa bahay nila. Pagpasok ko sa kwarto, hindi siya umiimik. Hindi niya rin ako pinapansin. Hanggang sa maya-maya ay nagsalita na rin siya. May sasabihin ako. Umupo siya sa gilid ng kama. Nakayuko at nanginginig ang kamay. Anong nangyari? Tanong ko kahit parang may kutob na ako. Delayed na ako. Matagal na. Sagot niya. Baka stress lang. Pilit kong sabi. Umiling siya ng dahan-dahan. Nag-test na ako. Napatahimik ako ng mga oras na yon. Parang huminto ang mundo. Positive. Sabi niya. Hindi ko alam ang isasagot noon. Hindi ko alam kung dapat ba akong umalis o humingi ng tawad. Ang alam ko lang, wala kaming lusot. Alam ba ng mister mo? Tanong ko. Hindi. Sagot niya. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Maya-maya'y napahawak siya sa tiyan niya. Parang sinisiguradong totoo. At hindi ko rin alam kung kanino to. Dagdag niya. Doon, tuluyan akong napatayo. May mga gabi na nandito ka. Pero may mga gabi ring umuwi siya. Kahit nagsasalita siya, hindi niya ako tinitingnan. Parang ayaw niyang makita ang reaksyon ko. Hindi ko ginusto to. Dugtong niya. Pero pareho tayong may kasalanan. At totoo naman yun. Naalala ko ang bawat oras na magkasama kami, lalo na sa kama. Ang bawat beses na pinili kong pumunta sa bahay nila kahit alam kong labis na. At hindi niya ako pinilit, kundi pinili ko. Anong gagawin natin? Tanong ko. Hindi ko alam. Tumahimik kami pareho nung oras na yun. Sa unang pagkakataon, hindi kami magkalapit sa isa't isa. Parang may pader na nasa gitna namin. Pader ng realidad. Kung sa akin to, sabi ko, handa akong tumulong. Tumingin siya sa akin. Doon ko nakita ang lungkot niya. Hindi yan ganun kadali. May asawa ko. Alam ko. At ikaw, ano ka sa buhay ko? Tanong niya. Hindi ko masagot ang tanong na iyon. Kasi sa totoo lang, hindi ako ang lalaking uuwian niya gabi-gabi. Hindi ako yung lalaking pwede niyang ipagmalaki. Isa lamang akong sikreto. Lumipas ang mga araw, hindi na siya nagme-message tulad ng dati. Kung meron man, maikli na lang katulad ng, okay lang ako, pagod lang, wag ka munang pumunta. At isang araw, tuluyan na siyang hindi nagparamdam. Balita na lang ang naririnig ko sa mga kapitbahay nila. Buntis daw yung misis ng sundalo, sabi ng isa. Parang sinaksak ang dibdib ko. Hindi ko alam kung masaya ba ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong umamin. Ang alam ko lang, may batang paparating at posibleng dugo ko yun. Minsan dumaraan ako sa lugar nila. Nakita ko yung mister niya naka-uniforme.
payat, mukhang pagod, pero maayos pa rin ang katawan. Hindi niya alam, at marahil hindi na niya malalaman. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang tanong, kung anak ko nga ba yun, may karapatan ba akong malaman? Kung hindi, may karapatan ba akong magsisi? At may buhay na nabuo sa gitna ng aming kasalanan. At sa bawat aircon na nililinis ko ngayon, sa bawat bahay na pinapasok ko, dala ko ang isang alaala. Hindi lahat ng pumapasok sa bahay ay dapat manatili. At hindi lahat ng init ay dapat palamigin. Hanggang dito na lang po ang aking storya. Muli, ako po si Fernando, lubos na gumagalang. Hanggang dito na lang po ang kwento natin for the day. Atin pong muling abangan ang mga susunod pang mga kwento ng buhay. Dito lang sa ating channel, Miss Kalye.